Hello, hello, Pisces Collective. Ako po si James from James Tarot PH. Ito po ang inyong bonus reading para po sa inyong Enero Manifestation Forecast. So today, mga Pisces, magma-manifest tayo para sa buhay mo. Okay? So, simulan na natin. Inhale and exhale. Holy Spirit, Spirit Guides, ibigay natin kay Pisces ang mga mensaheng dapat nilang malaman para sa buwan na ito. In your current situation, meron ka pong the Sun card. Wow! Alam mo na, napakasaya, napakaligaya kapag lumalabas si Sun card. It is gonna be a great, great month for you. In the area of what's blocking your manifestation, the Lover's card. Ooh, interesting. In the area of what you need to do, meron kang Eight of Pentacles. In the area of what you need to focus on, meron po kayong the Tower card. In the area of what's coming in, you have the Eight of Wands. Beautiful. In the area of your divine messages, meron po kayong the Three of Swords. In the area of your fortune, meron po kayong the Star card. Wow, wish coming true. Congrats po. In the area of your near future, you have the Five of Swords. At ang missing puzzle piece, ano po yung kulang na ingredient para sa buhay ni Pisces para matupad na yung manifestation? Ito po yun. Mamaya sabay-sabay po natin siyang bubuksan at the end. But first, mga Pisces, thank you po muna sa inyong mga donation. Saka po sa mga hindi nag-skip ng ads. Naku, napakalaking bagay niyan para po sa akin every time po na meron tayong libreng reading for Pisces dito sa ating channel. Salamat din po sa mga nagla-like and nagko-comment. Malaking tulong na rin po yan. Okay po? So, in the background of your reading, the Queen of Cups. Okay, napakaganda ng iyong mensahe in your background, Pisces. Panahon daw to para sundin mo ang iyong puso. Kung ano talaga ang magpapaligaya sa'yo, sundin mo. Ano yung kanta ng Sex Bomb? Kung ano ang nasa puso mo, sundin mo. Okay? Parang ganon. Mga pinalaki dyan ng Sex Bomb, hello. So, very, very clear ang payo sa'yo na yung spirit guides. If you want your manifestation to come in, sundin mo ang naramdaman mo. Okay? Very, very happy background energy. Especially in your current situation. Ramdam ko yung energy mo, yung happiness and positivity na dulot sa'yo ng bagong taon na ito. Ramdam ko yung galak, yung lakas ng loob, yung kumpiyansa na gagawa ako ng mga bagong bagay, sisimulan ko yung ganto, tutulayan ko yon. You are very, very optimistic at ramdam ko yung paglaya mo. Kaya importante talaga na alam mo sa puso mo kung anong gusto mo para maging madali sa'yo na kunin yun. Okay? Because your happiness will be a major ingredient sa katuparan ng iyong manifestation. Kaya importante ngayon, Pisces, ay yun talagang paglaya mo sa isang bagay na parang kinahon ka for a very long time. Panahon na to para ikaw naman ang sumaya. Ikaw naman ang bigyang tsansa for something better, something big. Okay? Clarify natin to si Sun card. The sun is coming. The sun is being confirmed by the Queen of Cups. Yes, it's all about your puso. Both cards, Queen of Cups, your emotion. Sabi dito, harapin mo na yung emotion mo na yan para lumaya ka na, para maliwanagan ka na sa mga dapat mong gawin. Huwag nang i-deny, huwag nang i-avoid, huwag nang isantabi. Harapin na natin. Para once and for all, masimulan mo ang taon na ito na talagang nakukuha mo yung gusto mo. Okay? Your happiness matters. Okay? Yung ikaw, yung talagang bubuo sa'yo, importante yan. Kaya siguro, ngayong taon na ito, sisimulan mo na, especially 2026, pag pinagsama-sama mo yan, number 1 yan. So, it's really a new beginning. This is a start for you to be able to build kung ano yung mga magpapaligaya talaga sa'yo. Okay? Okay? Importante yan for you. So, Pisces, since ito po ay manifestation reading, ilapag mo na sa baba ang mga manifestations mo. Example, I manifest blank na dumating sa life ko this month. It will happen. Malaking factor po ng pagmamanifest ang pagsusulat. So, gamitin mong journal ang ating comment section para mangyari na yan. Okay? In what's blocking, meron kang self-sabotage and addiction. Oy, meron ka daw bagay na kinaka-addikan na sobra-sobra nang lumalamon sa oras mo. Halimbawa, excessive watching ng Korean novela
o kaya excessive na pagbili online. Naku, baka mamaya naubos na yung budget mo, kakabili impulsively. Meron din halimbawa mga inom, sugal, mga party-party, kung ano man yung mga bagay na sobra-sobra na, kontrolin mo naman. Hindi naman kita pinipigilang gawin yung gusto mo eh. Kaya nga lang, baka masyado na, sobra na, at kailangan mo i-regulate. Okay? You also have self-sabotage. Kahit daw kayang-kaya mo naman daw gawin ng isang bagay, sinasabihan mo ang sarili mo ng mga maling bagay. Example, pupunta ka lang naman dito, magkatanong ka lang naman sa pharmacy kung magkano yung makeup o kaya yung bagong tawag ito, face mask, halimbawa. Sabi mo, ay, wag na lang. Baka mapahiya pa ako, baka sabihin, engot ako. So, saan ang galing yung kanigahan na yun, di ba? So, you need to do the things kahit gaano kasimple. Huwag mo nang haluan ng negative self-talk. Okay? Do your best, do what you can, and then think positive. Everything will be fine. Okay? In what's blocking, you have the lover's card. Sabi dito, temptasyon. Meron ka mga bagay na dapat mong gawin, pero mm, nagkakaroon ka ng disturbance or nadidistract ka sa ibang bagay. Example, kailangan mong pagtuunan ng pansin yung paglilinis ng garden. Example lang. Kasi yung garden na yan, mahal na mahal mo yan. Talagang mahilig ka sa halaman. Pero nadidistract ka halimbawa sa pag-ibidyoke o kaya chismisan sa kapitbahay. Imbes na maasikaso mo yung choice mo, napupunta yung oras mo sa iba. So, importante ngayon, Pisces, is to give our full commitment sa mga bagay na importante. To make sure na kung ano yung goal natin, ma-accomplish natin siya. Kaya siguro matagal dumating yung manifestation mo because you are so distracted with a lot of things. So, kailangan ngayon ng paninindigan, conviction, responsibility na talaga namang a-actionan mo itong bagay na pinipili mo. Kung love life man ito, Pisces, nakita ko dito na maaaring dapat mag-usap daw kayo ng partner mo. Kasi nakita ko parang magkaiba kayo ng plano o magkaiba kayo ng gustong gawin. Kaya parang hindi kayo nagkakaunawaan, kaya naantala yung gusto mo mangyari between the two of you. So sabi dito, you need to listen to your heart. And ipaglaban mo yung gusto mo kasi kaligayahan mo ang nakasalalay dito. Kung hindi ka niya maiintindihan, pag-usapan ninyo. Okay? Clarify natin. What's blocking in Pisces life this time? Paki-clarify, Holy Spirit, Spirit Guides. You have the 10 of Cups. Okay. Sabi dito, for some of you, hindi para sa lahat, para sa ibang Pisces dyan, parang nahihirapan kang mamili between a lover and family. Parang meron kang taong mahal pero hindi mo kayang iwan ng pamilya mo, kaya parang naantala yung pag-ibig. Kasi para sa'yo, pag okay ang pamilya mo, okay ka. Kaya handa mong isakripisyo yung meron kang pag-ibig ngayon. I don't know why. Maybe baka single mother ka, nagbalak mo na magmahal pero kailangan mo unahin yung pampamilya. O kaya breadwinner ka, kaya importante yung family muna bago yung pansariling pag-ibig. Ano? So ngayon, kumbaga, nasa sa'yo ang pagpapasya. Are you gonna prioritize your family or bibigyan mo ng chance sa tong pag-ibig na to? Para yan sa specific Pisces dyan na ganoon yung kanyang sitwasyon. Para naman po sa ibang Pisces na hindi ganyan ang situation mo, nakikita ko dito na talagang dapat mong ibigay ang commitment mo sa isang bagay because ang bunga niyan, pampamilyang wish. Example, natanggap ka sa isang call center. Hindi ka marunong doon, hindi mo alam. Pero yun talaga yung nagbukas sa pinto. So sabi dito, ilaan mo yung oras mo dyan. Maging committed ka, maging focused ka, mag-effort ka ng marami. Kasi kapag bumuti ang lagay mo sa isang call center na in-applyan mo, pampamilya ang bungang resulta nito. Okay? Mabibigay mo sa family mo yung sustento, yung bills okay. Kumbaga, hindi lang ikaw ang mag-benefit kundi family din. So, you need to figure that out this time. Ano ba yung mga pipiliin ko na makakabuti para sa aking pamilya? Na talaga namang genuine happiness ang dulot. Okay? Napaka-importante nito pag nilay-nilayan mo. In the area of what you need to do, you have the 8 of Pentacles. Sabi dito, mag-focus ka daw muna sa trabaho. Mag-focus ka daw muna sa pagpapaangat ng buhay mo, pagpaparami ng pera mo, pag-iipon, no? Pag-build ng iyong career, ng iyong reputasyon. Panahon na daw para maging solid ang iyong career more than anything else.
Ang importante daw kasi starting this January na maging malinaw sa'yo kung ano yung paggugugulan mo na mahabang panahon. Kung trabaho man yan, passion project, negosyo, anything, anything. Ang importante, nagle-level up ka. Hindi pwedeng kung ano yung ginagawa mo last year, ganun ka pa rin ngayon na walang pagbabago. Kung halimbawa, ginagawa mo before ganito, dapat umaangat na tayo o meron tayong ginagawa para mapabuti ang lahat, mag-expand, mag-grow. Kaya kung kayo po ay nagbabalak halimbawa na mag-aral ulit, o kaya umattend ng mga seminar, umattend ng mga workshop, makakatulong daw sa iyo yan this January para mapabuti yung skills mo or magkaroon ka ng malaking credentials para kapag nag-reapply ka, mas mataas sa posisyon na makuha mo. Parang ganyan. But for others po, talaga magpapaka-busy ka ngayon January for something that you want to build for yourself. Napakaganda nito, paglago, pag-ayos, pag-solidify ng karera. Okay? Clarify natin siya. Eight of Pentacles being clarified by. Meron ka palang 8-8 here telling you of abundance. So talaga namang may yayabong sa buhay mo. Maaaring pag-ibig, maaaring negosyo, maaaring trabaho, no? But nevertheless, kung ano man yan, talagang may abundance kang makukuha. So i-claim mo yan. I claim abundance is mine. 8-8 is mine. 8 of Pentacles. The Chariot card, yes. Sabi dito, makaabante ka lang daw pagdating sa karera mo kung palilinangin mo ang iyong knowledge and skills. Example, ikaw ay nagkatrabaho sa isang opisina. Kung gusto mo mag-level up yung position mo, kailangan daw ng gantong credentials or seminar or certificate, gawin na natin. No? Mag-explore ka na ngayon January ng dagdag credentials para yung ini-aim mong position makuha mo. Aandar, magiging successful. So parang ganon din dito. Example, balak mo din magtayo ng negosyo ngayong Enero, kailangan daw talaga pag-aralan. Hindi pwedeng hindi mo alam. Hindi pwedeng stock knowledge lang gagawin mo. Kailangan talaga aralin to, pagbuhisian, i-explore, para makita mo kung ano yung mga dapat mong gawin para maging maunlad yan. Okay? Trust yourself. Hard work will really pay off this time. Kaya kung kailangan mo magpaka-busy, magpaka-puyat para dito, go push. Kasi nakita ko dito, yung effort na ibibigay mo, yun ang magiging deciding factor sa pag-unlad ng bagay na ito. Okay, napaka-importante niyan. Halimbawa din, pupunta ka ng Japan, di ba kailangan doon mag-training, mag-undergo ng Nihongo classes. So gawin mo, work on it para maging successful ang journey. Okay? In the area of what you need to focus on, the Tower card. You need to focus on your changes. Okay? May mga magbabago sa life. Nakita ko naman para sa ikabubuti ito kasi sinusunod mo ang puso mo eh. So talagang yung pagbabagong magaganap ay dahil sa pagnanais mo din. Example, balak mo nang magpalit ng trabaho from graveyard shift, pupunta ka na sa 9 to 5 na trabaho. So, syempre, magbabago ang lifestyle, magbabago ang routine, magbabago ang sleeping pattern, no? So, i-embrace mo lang daw yung changes because these changes is malaking factor para yung manifestation mo pumasok na. Okay? Kasi kung wala ka daw aasahan na pagbabago, paano mo makukuha yung manifestation? Kaya kailangan talagang may ma-arrange sa buhay mo so that the new things may come in. Okay? Halimbawa, itong kamay mong to, hawak-hawak mo yung puso ng kaibigan mong sawail, kaibigan mong plastic. Kapag na-realize mo na ay plastic pala siya, tinos down mo siya, pinabayaan mo, things will change, di ba? So, yung kamay mo, may libreng spasyo. So, God will bring down another heart of a new friend na talaga namang much better do sa friend na pinabayaan mo. Plastic naman pala siya, di ba? So, kumbaga, magkakaroon ng bago dahil hinayaan mong magbago yung lahat. Okay? Napakaganda niyan. The Tower cards being clarified by the Knight of Pentacles. Okay. Sabi dito, habang nagbabago ang lahat, kailangan mo magplanong mabuti. Okay? Example, sa trabaho ninyo, bigla-bigla sinabi, Pisces, lilipat ka na sa kabilang department, doon ka na. Example lang ha. So, syempre, nagbabago ang lahat, may mga kailangan ka asikasuhin, so planuhin mo na. As things are going on,
sa mga pagbabago, dapat handa ka, ready ka to be flexible, ready ka maghanap ng pantapal na solusyon, tapos paghahandaan mo kung saan ka pupunta na changes. Katulad nun, sabi ko nga, halimbawa, lilipat ka ng ibang department. So, i-prepare mo na sarili mo, sino ba yung makakasama ko doon, ano ba yung new role ko doon, ano ba yung kalakaran doon, ano yung next table ko, no? So, yung mga ganong bagay dapat nag-iisip ka din para alam mo yung next galawan mo. Preparation is really your power this time. Okay? In the area of your what's coming in, you have love flows through you and to you. Pag-ibig, pag-ibig, pag-ibig. Mahalin mo daw yung mga bagay na importante sa'yo. Yung paligid mo, mahalin mo yan, pahalagahan mo para ma-appreciate mo yung mga bagay na yan because that is a magnet for more blessing. Halimbawa, meron kang trabaho ngayon, nahihirapan ka, pero kung mamahalin mo yan, gagaan din yan sooner or later. Parang ganon, okay? Ganon din sa negosyo. Kung nahihirapan kang maglako-lako ng biko, pero kung alam mong mahal mo to gusto mo to i-enjoy mo yung proseso. Parang ganyan, okay? You also have first light, beginning a new cycle. Yes, talagang meron kang bagong gagawin na malapit sa puso mo. Panahon na to para simulan yan, humakbang ka because you are now entering a new life cycle sa buhay mo. Okay? In what's coming in, you have 8 of Wands. Yes, nakita ko dito, meron kang mabilis na balitang darating sa buhay mo. Hindi mo to inaasahan, hindi mo to akalaing nandito na, pero mabilis talaga siyang pupunta. And wala kang choice kundi yakapin siya, i-accept yung change because you will understand na eto na talaga yung pagbabagong ninanais mo. Narinig ko, matagal mo na tong gustong makuha. Matagal mo na tong iniisip, visualize, pero hindi mo talaga akalaing nandito na. So, sinasabi na yung spirit guides, be ready, maghanda, and also be active. Para pag dumating to, yayakapin natin agad and we will know what to do. Kasi parang sinasabi dito, hindi lahat nabibigyan ng gantong chance. Kaya dapat ikaw daw ay decisive at marunong kang i-take for consideration yung mga bagay-bagay. Okay? Sabi rin dito, dapat daw nakafocus ka sa mga bagay na gagawin mo para hindi ka mahirapan. Sabi ko nga sa inyo, ang blocking mo ay temptation or distraction. Kaya kailangan talaga undivided focus para kung ano man yung outcome na gusto mong makuha ay dumating talaga. Okay? The 8 of Wands being clarified by the Fool card. Yes, talagang new opportunity, new beginning, something new is coming into your life na napakabilis. Example, bigla kang tatawagan na parang, uy, pinsan, Pisces, merong application doon sa Mibayan, tara punta tayo. Ikaw naman, ha? Teka, hindi ako ready. Pero kinakatok ka na ng swerte, di ba? So ikaw, you are open to try something new, to experience a new opportunity na talagang mabilis, maka-caught off guard ka, pero ready kang sumugal at tumulay. Kasi pagkakataon to, di ba? So ayaw naman nating sayangin yan. So give yourself the chance to begin and step forward and have a bold move para sa mga darating na bago. Okay? Napakaganda nito, i-claim mo to. New opportunity will arrive, a new experience is mine. I claim it. In your divine messages, meron kang nothing will come of this situation. Yes, yung mga takot mo, yung mga alinlangan mo, yung overthinking mo, naku, walang mangyayari dyan. Always think positive and always enjoy what you have. Okay? You also have take time to breathe out. Yes, kung kailangan mo munang huminga sa dami ng nangyayari sa buhay mo, sa dami ng mga dapat gawin, sige, huminga ka muna, magbakasyon, mag-relax, matulog ka muna parandalian, pero kinabukasan, babalik ka para asikasuhin ito. Kasi start na talaga this January, this new year. Start na natin magtanim, magpundar ng pundasyon para sa magandang iaandar ng buhay natin. Okay? In your divine messages, meron po kayong the 3 of Swords. Sabi dito, huy, move on na. Ha? Move on ka na sa mga nangyari sa past. Alam ko hanggang ngayon, dala-dala mo pa rin yan. Nasa puso mo pa rin, nakatarak pa rin. Pero, nire-require ka rin ng iyong spirit guide Pisces na unti-unti mag-move on na tayo. Bitawan na natin yung mga bagay na pilit mong kinakapitan kahit na mapanakit na or talagang ramdam mo na hindi na para sa'yo. Karapatan mo at deserve mong makakuha ng mga bagong bagay na higit pa mula sa mga bagay na nawala. Isipin mo na lang, ayaw sa'yong ibigay ni God yun kasi hindi talaga para sa'yo yun. May much better pa na para sa'yo. Okay?
So, paghilumi na ang sugat and learn to really rise above the situation at piliin mo ulit mahalin ang sarili mo para makalaban ka ulit. Okay? Three of Swords, the Devil card. Devil card is all about nakatali ka pa din doon. Parang hindi ka makalaban-laban, hindi mo ma-release, nako, hindi mo ma-release yung negativity at bigat. Kaya sabi dito na yung spirit guides, huy, anong petsa na? Huwag ka nang magpakadena sa mga to kasi paulit-ulit lang yung cycle of pain, cycle of disappointment, cycle of heartbreak. Palayain mo ang sarili mo dyan. Kung ano man yan, alam mo kung ano to. Kaya palayain mo ang sarili mo dyan. Hindi na nakakabuti sa'yo to. And mag-progress ka na, mag-grow ka na, mag-expand ka na. Huwag mong hayaan tong naging dahilan nito ay makapigil sa'yo. Okay? In your fortune, bigyan kita ng 4 na cards. You have not unsuccessful plans. Okay. Sabi dito, magiging successful lang ang planong to kapag talaga na-figure out mo na kung ano yung mga dapat mong gawin, saka ito magbabago. Okay? You also have weeping willow, family sorrow. Meron ka daw mga bagay na iniiyakan, kinakalungkutan, maaaring meron ka namimiss, meron ka naaalala tungkol sa dati yung buhay, o kaya may issue sa family. Sabi dito, panahon na para maging matapang ka, harapin mo yung naramdaman mo para ma-solve na yung mga problemang yan. Okay? You also have crib, birth of or a conception of a child or enterprise. Wow, meron ka doon ipapanganak na bagong trabaho or bagong negosyo o baka sideline ito. Or for others, napakaswerte, baby. Nakita ko yung baby for you. Congrats po. You also have March. Wow, Pisces. Para sa mga March Pisces dyan, napakaswerte mo. This reading is for you. Pero kung hindi naman po, sinasabi ng yung spirit guides na meron kayong milestone pagdating sa Marso. So congrats po para sa inyo. Okay? So, in your fortune, meron ka pong the Star card. Star card's all about you reaching your dreams. March, mga March Pisces dyan, napakaswerte mo. Talaga namang meron kang milestone na makukuha this time. Narinig ko na palapit ka na ng palapit sa katuparan ng pangarap mo. Meron kang pinagdarasal. Meron kang hinihiling kay God. Sabi mo, God, ibigay mo naman sa akin to. Gagawin ko po yung makakaya ko, pero please, ibigay mo sa kamay ko tong bagay na ito. And nakita ko talaga, it will come true para sa'yo. Meron po sa inyo gagaling na sa sakit or kung nanggaling ka sa medyo mahinang katawan, bubuti na ilagay ng buhay mo. Some of you, nanggaling sa medyo hirap, hikahos, pero eto umaangat ka na. You are the chosen one. You are the talaga namang the person na talaga namang pagkakalooban na magandang biyaya ngayong Enero. So, grab this opportunity. Don't take this for granted. Para sa'yo talaga to. Okay? Wish granted, prayer granted para sa'yo. Congrats po. Star cards being clarified by the Hierophant. Yes, you are blessed. Wow. Napaka-blessed mo this time. Wow. Yung mga hinihiling mo ipagkakaloob sa'yo, you are given the approval, you are giving the guidance, and parang pabor sa'yo yung kapalaran. Pabor sa'yo ang lahat. So, you are now entering a new life kung saan makukuha mo yung gusto mo. May basbas ka from the above. Congrats po. I-claim mo to. Isulat mo sa baba, I claim, may basbas ang aking pangarap. Makukuha ko ng aking dream. I claim it, I claim it. It will be yours. In the area of your near future, meron kang the Five of Swords. Sabi dito ng yung spirit guides, ilaban mo hanggang dulo. Hindi porkat mahihirapan ka o may mga balakid o may mga taong ayaw yung gusto mo, ilaban mo yan. Kung talaga naniniwala ka na para sa'yo to at importante sa'yo tong laban na ito, push it until the end. Marirealize mo rin sa dulo na ay, worth it lahat ng yun. Lahat ng pinagdaanan ko, lahat ng iniyak ko, lahat ng sinugal ko or inilaban ko, lahat ay worth it. At mananalo ka rin sa dulo. Okay? Congrats po sa inyo. The Five of Swords being clarified by you have the Six of Swords. Yes, aabante ka din. Kung ano man yung mga bagay na pinanggalingan mong painful, masakit, mahirap, magulo, nag-struggle ka, pero sa huli ikaw pa rin ang panalo at aabante ka na dito. Kumbaga makakalagpas ka na sa
tough cycle, kung ano man yung ginugol mo dyan, kinaya mo, hindi ka nag-quit, at heto ka, you are moving forward with clarity, with peace, with also katiwasayan ng buhay. Makakahinga ka na rin ng maluwag. So congrats po para sa inyo. Okay? Ang missing puzzle piece, ano yung kulang na elemento para makuha mo na yung manifestation mo? You have the Seven of Cups. Yes, sabi dito, nalilito ka pa. Sa panahon na para maging malinaw sa'yo, Pisces, kung ano talaga ang gusto mo, ano yung tawag ng damdamin, ano yung totoo magpapaligaya sa'yo, na hindi mo kailangang isakripisyo this time. Kailangan dito maging buo na sa isip at puso mo kung ano talaga ang balak mong dalhin sa iyong reality this January 2026. Okay? So ngayon maupo ka, ask yourself, maaaring magbakasyon ka muna, punta ka sa park, punta ka sa lugar na tahimik kung saan talagang mapapanatag ka at doon papasok sa'yo yung intuitive download of what you really want in your life. Gagana ng matindi ang iyong instinct at malalaman mo kung ano talagang ruta ang gusto mong pasukin. Kasi parang ang dami mong option eh. Ang dami mong pwedeng gawin ngayong Enero. Pero dito, kinakailangan talaga ask your heart so that you will know the right door. Okay? Clarify natin siya. The Seven of Cups being clarified by the Queen of Wands. Be confident. Kaya daw nahihirapan kang mamili at nalilito ka, naguguluhan ka kasi wala ka pang confidence. Wala kang tiwala sa sarili mo na kaya mong pasukin yung pintuan yan. Kaya nagadalawang isip ka. Ay, ito na lang. Hindi, ito na lang. Dito, ay baka matalo ako dyan. Dito na lang kaya. If you have that confidence and trust in yourself, kahit ano pang pasukin mo dyan, kakayanin mo. So, para mawala ang kalituhan, alamin mo muna sa sarili. You need to really accept who you are and be brave enough para maging adventurous ka, maging palaban ka at tahakin mo tong bagong landas na very unfamiliar, na hindi ka ganon hindi ka ganon kabihasa, pero you know to yourself na kayang-kaya mo ito. Okay? So now, pagkatapos nating manood nitong reading mo, sabi ng yung spirit guides, be confident and magkaroon ka ng positive mindset para mapili mo na kung ano yung malapit sa puso mo at yun ang papasukin mong mundo. Okay? That option will be dapat malapit sa puso mo at bukal sa pusong pasukin para hindi mo pagsisihan at para ma-carry over mo to into your success. Okay? So Pisces, yan po ang inyong January manifestation reading. Saan po kayo nakaresonate? Comment down below. Babasahin ko po yan. After watching this video, magaganap na ang manifestation mo. So congrats po. So thank you Holy Spirit, Spirit Guides for the clarity and messages na dapat malaman ng mga Pisces today. Comment lang po kayo ha, babasahin ko po yan. Thank you again for watching hanggang dulo Pisces. I love you. This has been James for James Tarot PH. God bless everybody.